Patuloy po tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Mula sa salita ng Panginoon sa Ecclesiastes 7, verses 1 to 4. Ang malinis na pangalan ay mas mabuti kaysa sa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuti pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan, dahil ang lahat ay namamatay. Dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa kaligayahan, dahil ang kalungkutan ay nakakatuwid ng buhay ng tao. Laging iniisip ng marunong ang kamatayan, pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. Tinatawag ko po si Pastora Mirna para sa salita ngayon. Tayo ay manalangin sandali. Pumipit po tayo na, o kaya yung upo po tayo as a symbol of humility. Heavenly Father, thank you so much for such a wonderful evening that your people are gathered together para po sa huling gabi ng aming pakikiramay, para po sa mga namatayan nang umanaw po ang kanilang mahal sa buhay na si Tatay Pastor, as we fondly call him. Pagpalain mo po kami ngayong gabi, samahan po kami ng iyong Espiritu at maunawaan po namin ang pinakasentro ng buhay namin. Walang iba kundi ikaw lang ang Panginoon. Maraming salamat po at paliwanagin mo po ang iyong mga salita sa aming mga puso't isipan. At tapos po namin maunawaan ito at mapakinabangan para sa aming ikagagaling. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ang lahat ng umaayon ay sumagot ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat at pahiram po ng inyong tenga. Ito po ay ibibigay niyo po panahon at oras ay para po sa Panginoon. It's not for me. It's your sacrifice for the Lord tonight, and it is for your well-being. Magandang gabi po uli sa ating lahat. Pangiti naman po sa katabi. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay pagpalain ka ng Panginoon. Dahil katabi mo ako ngayon. So, narinig po natin ang salita ng Diyos. Mayroon po bang ringtone yung binasa kanina? O ulitin ko po siya. Kasi ang ibabahagi ko po sa inyo ay ano ang mas mabuting bagay na meron sa pagpunta sa lamayan. Sa English, the better things in the days of mourning. Yan, o diba? Kasi yan po ang laman ng salita ng Diyos na ating binasa. Ang malinis na pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Isn't it wonderful? Mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan. So you are in a good place. You have decided the right thing to be here because there are better things here. Okay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa sa kaligayahan. Dahil ang kalungkutan ay nakatutuwid ng buhay ng tao. Laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Are you thinking about this? Pero ang hangal, the fool, ang laging iniisip ay kasiyahan. So, specifically po, isi-share ko sa inyo what are the better things that becomes visible in times of mourning. Di po ba pag nasa lamayan tayo, ano yung mga visible na makikita natin? Ano yung mabuksan po ang ating mata ngayon, makita natin ang mga visible things, the better things. Okay. Ang una po, ang sabi ng salita ng Diyos, ang malinis na pangalan, ito na, mas mabuti kaysa mamahaling pabango. Paano naging mas maganda o mas mabuti ang malinis na pangalan kaysa sa pabango? Kasi
Di po mapagtingin natin mabuti yung comparison. Okay. Ang tinutukoy po dito na mabuting pangalan o malinis na pangalan, tumutukoy po ito sa ating reputasyon. Tama pa ba? Tama po ba ako? So, the Word of God is talking about the influence and integrity of a person. Di ba kung ano pong influensya natin, ang integridad natin, mas mainam yun, mas mabuti yun kaysa mamahaling pabango. Bakit kaya? Kasi nga naman, di ba, a good name lasts longer. Di ba? Mas matagal po ito. Depende po yan kung kailan mo i-give up ang iyong integridad. Pag hindi pa po ang integridad, mawawala na po ang bango. So, influence and integrity is all about our legacy. Yan po ang maiiwan natin. Kasi ang pabango, kagaya ngayon, kaninang bago ako pumunta dito, alas 3 pa lang, andito na ako. Naglagay po ako ng pabango. Promise. Wala na po yung pabango pinilagay ko. Wala na po eh. Ha? Pinatiduman ko ng pabango ang gamit ko. Wala na eh. Kunti na lang ang natitira. Di ba? Ang mabuti nga, hindi ako naglakad. Dahil kung naglakad ako, baka hindi na pabango ang maamoy ko. Alam niyo na. Di ba? Pangalawang kapangyarihan. Okay. So, iyan po ang gaano ka-precise ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na ang mas matagal talaga ang amoy ng ating impluensya at ng ating integridad. Paano nakikita yun sa panahon ng kamatayan? Ilan ba ang makikipaglibig sa'yo pag namatay ka? O seryoso na ito. Kung ako mamamatay bukas o kukunin ako ni Lord mamaya, sa araw ng libing ko, ilan kaya ang maglilibing na ka para dahil sa na-influensyahan ko sila. And in fact, si tatay pastor kasi madaming anak eh. Naiingit ako sa kanya eh. Tila 8. Survive 9. Okay. So, ang siyam na yun, malikot po talaga kapag di sa salita na pwede ba itong pangayin ito? Pagka marami kang anak, marami kang pag sila ay nagsipaglago na at nagsipag-aseso na, sabi po kasi ng Biblia, ang mga anak daw po ay karangalan ng magulang. Hello mga anak. Think about this. Are you an honor to your parents? Pag namatay ang nanay at saka tatay, madaming magkikipaglibing doon. Bakit? Dahil itong mga anak, marami ng influensya, may integridad na na-build up. Ilan ang pupunta sa lamay ng tatay ko at nanay ko dahil sa akin. Bilang isang anak. At ako naman bilang isang namatay na, hindi ko na kasi alam kung ilan talaga ang pupunta. Malay ko, di ba, kung nakalagay na ako sa casket. Eh hindi ko na rin alam kung ilan na yung pupunta dahil sa akin. Pero ngayon makikita nyo yun. You will be a testimony of the reality and ang realidad po talaga, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bubuhayin sa inyo na tama yung narinig ko. Diba? Na isang tao pag namatay na, mas mainam ang kanyang naiwanan na influensya at integridad. Iyon ang kanyang legacy. Madaming pupunta sa kanyang lamay kasi marami siyang, alam mo na, maraming taong tumingala sa kanya and out of that respect, di ba? Dahil po doon sa pagrespeto na yun, sa galang na yun, hindi pwedeng hindi ka pupunta eh. Di ba? Hindi pwedeng hindi ka pupunta kasi maalala mo yung itong taong ito na influensya na kung ito, nakagawa ito ng mabuti sa akin. Kaya alam mo, importante din yung itong Carlet na nandito sa harapan natin. Simple pagtignan niya, pero may mensahe yan sa atin. Sa akin may mensahe yan eh. Ba't merong anti-IP dito? O meron doon, Church of God, Manila District, Church of God, Harvest, Taytay Family, Pagdanganan Family, Peter, St. Peter. At talaga magbibigay sila kasi kumuha tayo, customer tayo nila. Default yun. Di po ba yun? Default yan, magpapadala sila. But you know, these things, lahat, pag namatay na tayo, how to talaga, oo nga, mas maingat talaga ang influence at integrate. Kaya, atupagin na natin. Makaipon tayo ng
kung ano man po ang buhay natin ngayon, it will tell. It will influence the future. Kaya ang ibig lang kong sabihin nito, talagang seryosohin natin ang pangalan natin. Huwag natin sisirain ang ating word. Di ba? Pag nangako tayo, walang utang tayo, magbayad tayo, ganoon na yung pasimple. Mga kapatid na, di ba nakakagigil minsan, alam mo masama itong ginagawa mo, tutuloy mo pa din, alam mo, di ba? You're ruining your name, your honor. And at the end of the day, when you die, it will tell. Yan ang magsasabi. Pasensya na kayo, ganito po talaga ako, iniisip ko talaga. Gano'n kaya kahaba ang posisyon sa funeral ko. Nung sino nangangarap ng isang kilometrong prosesyon? Hindi natin makakapa. Hindi natin alam, di ba? Depende yan. Okay. And who are the people who will be coming to extend sympathy or empathy? Siyempre, din yung na-influence yan. Tiyan mo yung katabi mo. Will you be there? Okay, tapos, ito pa yung ito yung challenge eh. Ano yung sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Alam mo tayong mga Pilipino, mabait natin. Hindi ko rin alam eh, pag may namamatay, kahit na salbahe, sabi nila, alam mo, bait ng batang yan. Siguro tatakot sila baka multuhin. Di ba? Pero ang malalim ang influensya, matagal na nailibing ang bata o ang namatay, lagi pa rin siyang nasa alaala niya. Kaya minsan sabi ko, pag ako namatay, sabi ko sa mga members ko, gusto ko ang ilalagay ninyo sa lapid na pag may titiin. Ang buhay ko ay magpapatuloy sa pamamagitan mo. Simply, ang simpleng mensahe ko lang doon, I wish that my life will continue through the people who have been influenced by my life. I'm not going to die. I'm just going to be reborn. And I'm just going to multiply through you. If I have influenced you, di ba? Pag na-influence, kaya importante po yung nag-influence tayo ng mabuti. Kasi pag nag-influence tayo ng mabuti, mabuti rin ang maitatanim. Pero pag masama, masama din. Okay, right? So, yan po ang unang better thing. A good name is better than perfume. So, in other words, kapag inilagay po natin, a good name is better because an influence and integrity is better. So, yun po ang matupagin natin. Pangalawa po, siyempre balik tayo sa Word of God. Mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan. Ang alam ko, mas magandang pumunta sa party, di ba? Pero kasi ang pinag-uusapan na, hindi mo sinabing masamang pumunta sa party. Ang sinasabi lang po ng Word of God, mas mabuti. Again siya po, better. So it's good to go to the party. So I don't not stop you going to the party. Go ra, sige. Party pa more. It's okay. Reward din ang ating pagtupagan sa mag-party tayo. Pero ang sinasabi lang po ng Word of God, mas may better. Alin yun? Yung pumunta sa namatayan. Kaya sabihin mo sa katabi, congrats. Congrats, nandito ka. Nandito ka bro, nandito ka sis. Salamat. Okay. You have done a better choice. Ayan, a better choice. Sabi kasi ng Biblia, dahil ang lahat ay namamatay, dapat ay lagi itong iisipin ng mga buhay pa. Alam mo, pumunta tayo sa langay. One thing that is so certain is that, di ba, pagdating natin, saan kayo pumupunta? Promise, pagdating nyo dito, yung mga hindi tapat sa patay, saan unang pumupunta? Tapos magkikwento. I-record nyo na lang ang kwento nyo kasi paulit-ulit lang naman. Sabi ni Pastor Rates, pagdating namin, ulitin mo na ako, i-record ko na lang. I-record na lang niya kasi paulit-ulit lang naman. But you know, ewan ko, pero when I become conscious about eternal life, di ba, nung naging conscious ako sa buhay na walang hanggan, alam kong may Diyos, alam kong pag namatay ako, mayroong 200,
punta ako sa langit, sa kapila naman ay sa impyerno. Then nung nagkaroon ako ng consciousness, no, siyempre nung bata-bata pa ako, takot ako sa patay. Pero nung ako'y nakaintindi na, hindi na po ako natatakot sa patay. Ang nakakatakot po talaga ay ako po susunod na mamamatay. Alam nga namang siya, patay na siya. Do you get the lesson? Pagka tumutungaw po tayo sa patay, ang mensahe po talaga ng patay sa atin, sis, ikaw na susunod. Pero hindi naman sinabing bukas. Ang ibig lang sabihin po ng mensaheng iyon, dahil tayo ay buhay pa, siyempre tayo ng kandidato. Pero kung kailan mangyayari yun, hindi natin alam. So dahil hindi natin alam, kailangan lagi tayong handa. Amen ba? Amen ba? Are you thinking it seriously that tomorrow you may be the next? Pag tumingin po tayo sa lapida, variety po ang date na nakikita ko eh. Merong 1 month old, merong 1 year old, merong 5 months old, ganon. Merong 10 years old, merong 20, 30, 40, 60. Ay, by the way, I'm 68. And praise God, I'm still in the living. Oh, di ba? Kaya mo yung katabi mo. Ilan taong ka nag-grow ko. Nakakatawang bagay, pero sa totoo lang po siya. Actually, alam niyo po sa akin, nung hindi ko pa sure ang eternal life sa buhay ko, just seeing a dead corpse, send chills. Nagdadala siya ng chills. Alam niyo yung parang, kinakabahan ako eh. Baka ako susunod eh. Lord, hindi pa ako handa. In fact, there was time when sinabi ko sa Lord, wag muna ngayon na, please, hindi pa ako prepared. Hindi pa ako ready, Lord. So, mula ko nung talagang pinagkakabisihan ko talaga sa buhay ko is how to become ready. Paano ba ako magiging ready? At yung po ang kagandahan ng better things, isa sa better things, pag pupunta ka sa patay, nare-remind ka na, you should be ready. Dapat po talaga naghahanda na po tayo ngayon para sa eternity. Okay. Eh, paano bang sumunod? Paano bang eternity? Pagtingin ko po dun sa picture ni Tatay Pastor, ang nakalagay po dyan, Matthew chapter 5, verse 8. Ang nakalagay po dyan, blessed are the pure in heart. Am I right? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Eh gusto ko po, sino ba ang makakakita kay Lord? Eh di ba? Yung pure heart daw, ang sabihin, punta ka sa langit. Pag pupunta ka sa langit, siyempre si Lord ang makikita mo. Pag siyempre ka pumapunta, sino ang makikita mo? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. In other words, yun lang naman po talaga, ganun lang po ka talaga kasimple. At medyo magkakot lang po ako from other verses in the Bible. Para lang mag-clarify yan. Nakalagay po kasi sa Psalms 24, verse 3 to 4, ganito. Holy is in the hill of the Lord, or holy is stand in His holy place. He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Parang, dito kasi, doon sa sinabi ni Jesus, si Jesus po kasi ang nagsabi ng word na yan, masyado po siya general. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. But in Psalms 124 ng Psalms, nagbigay po siya ng konting detalye na para bang kinaklaro sa atin na just a glimpse of, what does it mean to have a pure heart? Diba? Ang lagay dito, holy essence, sino ba ang akit sa bundok ng Panginoon? Sino ba ang tatayo sa kanyang banal na lugar? Siya na may malinis na puso at may malinis na kamay at malinis na puso. So, nabigyan tayo ng glimpse na having a pure heart also means having a clean hand. Dahil totoo naman talaga, di ba, na yung kamay natin, ito yung ano daw bang pintuan ng impurity sa buhay natin? Alam ko, yung mata, di ba, yung tenga, yung kamay, at saka yung paa. In other words, anong tinitingnan ng mata mo?
It's something that makes you impure. What are you hearing? Ano bang naririnig mo? Something that makes you impure. Ano bang pinagdalugkuha ng kamay natin? Ito yung grabe, pinakamatindi. Ito yung tinataas natin sa Diyos. Ito rin yung hinahawak natin sa kasalanan. That's reality. Just lately, di ba? Bago tayo pumunta dito, anong hawak nito? Mamayang gabi, mamaya bukas, mamaya, anong hawak nito? Anong gagawin nito? It makes us unclean. Kaya sinasabi ko, here, that is a pure heart and a clean hand. Ito yung gumagawa ng kasalanan, pero ito din po yung gagawa ng mabuti. It's a matter of choice. Sabi, pipili tayo. Di ba? Pipili ka naman talaga kung anong gagawin dito. Ang pamo, saan pumupunta? Saan mo pumupunta ang pamo? Saan ka dinadala? Yan yung malupit eh. Sinishare ko po ito sa inyo. It's my experience eh. Karanasan ko ito eh. Nakita ko kung paano tumawid. Di ba? Tumawid mula sa masama, punta sa mabuti. Nakita kung paano humawak ng masama at bitawan ng masama at humawak ko ng mabuti. Naranasan ko ang tumingin sa masama. Dahil sa Panginoon, natutunan ko ang tumingin ng mga bagay na mabuti. Makinig ng mga bagay na mabuti, makapagpapalakas sa akin, makapagpapaunlad sa akin, things that will make me a better person. And most of all, that will make me respectable. Na alam kong pagdating ng panahon, makakarating ako sa langit. And wala pong ibang solusyon dyan, kundi ang kumustahin natin ang buhay natin sa Panginoon. Let's go to the third thing that is better. Okay. The third, ang ikatlong bagay ay mababasa uli natin, ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa kaligayahan dahil ang kalungkutan ay nakatutuwid sa buhay ng tao. Sino ba gusto ng malungkot? Sino yung gusto ng lonely? Ayaw natin, di ba? Okay. Ang gusto natin, masaya. Ang gusto natin, kalma. Ang gusto natin, planchado lahat, okay lahat. Di po ba, mami? Gusto natin magandang lahat. Pero ang sinasabi ng po ng Biblia, mas may mabuti pa sa kalmado. Alin yun? Yung magulo. Wow! Kakaiba to. Isa pong kakaiba sa Bible ay ginigising niya ang puso natin at ang isip natin. Pinapakita sa atin ang mga bagay na sa tingin natin, hindi natin dati nakikita. Pero pag tinitigan natin from the lens of the Word of God, it becomes better. So, hindi pala magulo. Sinong buhay ngayon may gulo? Pumunta dito, may problem. Sino sa atin may pinagdadaanan ngayon, may struggle. May struggle sa pera, may struggle sa jowa. Ano pa? May struggle sa sa social media. Ano mo yung struggle natin? Ano mo yung challenges na meron ka? I'm sure, alam mo ba, lumalakad tayo araw-araw, pumapasok tayo sa trabaho, pero lahat tayo may pasan. Tama ba? Sino pa walang pasan? Lahat tayo may pinapasan, lahat tayo may tinitingnan eh. Lahat tayo may dala sa balikat, lahat tayo may iniingga. Makakaiwas ba tayo doon? Hindi tayo makakaiwas doon kapatid. Kaya ang iba naloloka. Ang iba nagiging taong grasa. Ang iba nagtatagi sa leeg. Naway, huwag naman kayo makarating sa ganun. Huwag tayo makarating sa ganun. But you know, itong sinasabi po ni Solomon, the better things, is that itong kalungkutan daw is better than kaligayahan. Dahil ito daw po ay nakatutuwid ng buhay ng tao. Boom. That's it. Pag may naranasan tayong pangit, may nagagawang bait sa buhay natin. Believe it or not, pero sabi nila magandang mag-aral sa universidad. May mga professor tayong kasama dito ngayon eh. Lahat naman tayo nag-aral, di ba? Maganda talaga ang mag-aral. Natututunan tayo ng mathematics at natutunan tayo kung paano gumawa ng ghost project. Di ba? Pero, mas may magandang bagay po tayong natututunan.
Di ba pagka tayo ay nalulungkot? Pag nalungkot ka, hindi mo nga ng jowa, saka mo nalalamang may halaga rin palang jowa. Di ba? You know, the bad things can teach us good things. It's really the way how you look at it. What you learn from that. Hindi ko nga alam kung gaano kasarap ang magmahal kung hindi ako naiwanan eh. Oo, di ba? Nag-share, alam niyo, mas eksperto kayo dyan kaysa sa akin, promise. Kaya kapag may pinagdadaanan tayo, alam niyo yung sinare ko nung nakaraan Sunday, sabi ko yung trust the process. Ito yung better thing na matututunan natin pag dumadaan tayo sa kalamidad. Na sila sabi dito ng Word of God ngayon, ang kalungkutan mas mabuti kaysa kalamidad. Paano? Kasi doon natin nakikita na. Minsan kasi apurado tayo, kaya naman nagdidesisyon tayo ng sarili, pero pag natutunan po natin mag-trust sa process ng Panginoon. Kaya lahat po tayo may problema, lahat tayo nakakaranas. Because we have to trust God. You know, yung mga problema, yung mga bagay na pinagdadaanan natin, yun ang nagbibig sa atin para makarating tayo doon sa isang tunay natin na pangangailangan. Minsan, di ba, hindi natin alam ang gagawin, minsan alam natin parang dead end na. Pero, pag natutunan po natin na magtiwala sa Diyos, may gagawin ang Diyos na karugtong. And we have to trust the Lord. Kaya po ganito po yung pangatlo. Mas mabuting bagay ang kalungkutan kaysa kaligayahan kasi meron tayong natututunan. Kaya kung meron mo tayong pinagdadaanan ngayon, baka naman ililid lang tayo, dinadala lang tayo pabalik sa Panginoon. Amen po. Baka mas may better things to do. Try mo kaya. Try mo magtiwala sa Diyos. Laging, sabi po ng verse 4 sa binasa natin, laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Pero ang hangal ang laging iniisip ay kasiyahan. Mas mainam daw na pag-isipan din natin lagi mabuti araw-araw kung paano natin mapaghahandaan ang